Okay, eto, sabi ni Tito Sen, yung mga kababayan natin, wag sanang magpapaniwala sa mga fake news. Alam mo Tito Sen, bilang isa akong dating supporters mo at isa din sa nagtanggol sa iyo ng panahon ng labanan ng prangkisa ng Itbulaga. So showbiz yun. Kaya doon pinagtatanggol kita. Kaso ngayon medyo palyado ka ng kunti. Hindi pala konti, medyo palyado. Hindi rin medyo, palyado ka rin talaga. Kung gusto mong makatanggap ng magandang opinion mula sa mga netizen, ang una mong gawin, tanggapin mo muna ang bad opinion ng mga netizen. Tsaka wag na wag mo silang tuturuan na wag magpaniwala sa fake news. Hindi naman mga tanga yung mga yan eh. Oo. Hindi porket senador, lamang ka na ng utak sa kanila. Ang masasabi ko lang dyan sa sinabi mo, respetuhin mo kung ano yung opinion ng taong bayan. Alam nila yung fake news sa hindi. Kaya nga tingnan mo, kaming mga Duterte supporters, kampante kami. Easy-easy lang. Kasi alam namin sa darating na 2028, alam namin na Duterte pa rin ang mananalo sa pagiging presidente. Tsaka, yung tinatawag na fake news, alam mo kung sino nang pauso nun? Si Marcos Jr. Hindi ba ka-fake newsan yung sinabi niya na hindi niya papasukin ng ICC? Hindi niya hayaang mangialam ang ICC sa problema ng Pilipinas? Hindi ba ka-fake newsan yung sinabi niya dati na walang mga baril, walang nangyaring dahas sa nangyaring kay OJC Siege? Kita ko picture mo doon. So, isa sa mga fake news yun. At kay Pangulong Bongbong Marcos lahat ng galing yun. So ngayon, nagagalit ka or parang hindi mo gusto yung opinion ng ibang mga netizen dahil sa sinasabi mong fake news ko, no? At patama yun sa'yo, mas maganda siguro kung unahin mong sitahin si Marcos Jr. bago mo sitahin yung mga netizen na naniniwala sa fake news na sinasabi mo. Maraming salamat po.